Mahalaga ang langis sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Subalit nagdudulot naman ito ng matinding problema, hindi lang sa kapaligiran kundi sa ugnayan din ng ilang mga bansa. Dahil dito natuklasan ng isang tao ang paraan upang maging fuel ang tubig dagat. Ito ay magandang simula para makabawas sa patuloy na pagdepende ng maraming tao sa na nagiging sanhi ng sangay-sangay na problema. Alamin natin ang detalye sa ulat na ito ni Dennis Cortez. Malaki ang pakinabang ng langis sa iba't ibang industriya, mula sa sasakyan, eroplano maging sa mga malalaking kumpanya, ginagamit ang langis bilang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya. Mula sa ilalim ng lupa, ine-extract ito para magamit sa iba't ibang paraan. Pero ayon sa pagsasaliksik ng mga siyentista sa Amerika, posible ring maging alternative fuel ang tubig sa dagat. Gamit ang hydrogen at carbon dioxide components nito na i-convert sa liquid fuel ang tubig. We've been actually able to show that we can recombine CO2 and hydrogen in the laboratory on a laboratory scale into a liquid type fuel. Paliwanag pa ng mga siyentista, kinakailangan ng electrical energy mula sa nuclear power source para maisagawa ang proseso. Mas kapaki-pakinabang umano ang hydrocarbon liquid fuel mula sa dagat sa mga barko lalo't hindi na nito kailangang dumaong para magpakarga ng gasolina. Tiwala ang mga eksperto na gamitin ang hydrocarbon liquid fuel sa mga sasakyang pandagat ng Amerika. Well, it is a game changer potentially for the Navy or commercial entities because you can make fuel potentially where and when you need it. Unang sinubukan ng mga siyentista ang alternative fuel sa model airplane na gumagamit ng two-stroke engine. Mas matipid anya ito at nakakatulong para mabawasan ang polusyon sa hangin. Once we've pulled it out of seawater, the ocean is ready to pull it back in from the atmosphere because it's in constant equilibrium. So what we hope is it's a carbon neutral footprint. Plano namang magtayo ng maliit na storage facility plan ng Amerika sakaling matapos ang pagsasaliksik sa loob ng 15 taon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Cortez.